Nang gabing yon, sinabi sa akin ng kinakasama ko na bayaran ko raw ang operasyon niya na nagkakahalagang 400,000 piso para magkaanak sila ng ex-girlfriend niya. Sa sarili kong pamamahay, ang hiya ang sakit. Akala niya siguro dahil ako ang ilaw ng tahanan na tagasalo ng lahat ay wala na akong pakialam. Pero hindi niya alam, ang alas ko, ang bahay na ito, ang lahat ng ito ay nakapangalan sa akin. Ito ang aking lihim na yaman. Ngayon, hindi lang bahay ang babawiin ko, ibabalik ko ang aking dangal. Kung naranasan mo ng maabuso at maliitin, i-like at share mo ito. At kwentuhan mo ako, saan ka nanonood? Simulan na natin ang pagbawi ng ating kwento. 40, 1 taong gulang na ako. Ang pangalan ko ay sabihin na lang nating Avery. At ito ang kwento kung paano nagsimulang gumuho ang lahat. Isang gabi tahimik lang sa aming kusina. Kasama ko ang matagal ko nang kinakasama, si Miguel. Walang anumang babala, walang pag-aaway, basta na lang siyang nagsalita. Sabi niya, magpapa-reverse ako ng vasectomy. Hindi ako kumibo. Patuloy lang ako sa paghuhugas ng isang baso ng alak. Dahan-dahan kong pinunasan iyon, paikot-ikot, hanggang sa marinig ko ang isang manipis na tunog mula sa gilid nito. Isang tunog na bumasag sa katahimikan, tapos idinugtong niya. Gusto na ni Isabel na magkaanak. Si Isabel ang ex-girlfriend niya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero hindi ako sumigaw, hindi ako nagtaas ng boses, hinayaan ko lang siyang magpatuloy. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano na parang ito ang pinakamagandang ideya sa mundo. Isang modernong pamilya daw, tayo daw ang magiging matatag na tahanan. Ako ang magiging matatag, habang si Isabel naman daw ang magdadala ng lambot sa pamilya. Lambot. Paulit-ulit sa isip ko ang salitang iyon, lambot. At ang pinakamatindi sa lahat ay ang kanyang hiling. Inaasahan niyang ako ang magbabayad para sa operasyon, 400,000 piso. At syempre, inaasahan din niyang tutulong akong magpalaki sa bata. Ibinaba ko ang baso. Tumingin ako sa kanya at sa wakas, nagsalita ako. So gusto mong bayaran ko ang operasyon mo para magkaanak kayo ng ex mo at ako ang mag-aalaga sa inyo dito. Sa isip ko, isang malinaw na linya ang gumuhit. Isang linya na hindi na pwedeng burahin. Doon mismo magsisimula ang lahat. Sinubukan pa niyang paikutan ang kwento. Huwag ko raw gawing kakatwa ang sitwasyon, sabi niya. Iba na ang pamilya ngayon. Ito ay isang modernong pamilya, isang modernong pamilya. Sa isip ko, ano ang ibig sabihin niyan? Ipinaliwanag niya na parang nagbebenta ng isang produkto. Ako raw ang magiging matatag na pundasyon, ang sandigan ng pamilya. Samantalang si Isabel naman daw ang magdadala ng kulay at lambot. Sandigan, kulay. Paulit-ulit sa utak ko, ang ibig sabihin ng sandigan ay ako ang gagastos. Ako ang magtatrabaho. Ang ibig sabihin ng kulay ay sila ang magpapakasaya. Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito, may kasama ng tapang ang boses ko. Miguel, sabi ko, pakinggan mo ang sarili mo. Hindi ko babayaran ang operasyon mo at hinding-hindi ako magiging parte ng kung anumang binubuo ninyo. Doon na siya nagbago. Bigla, ako na ang masama. Ako raw ay makitid ang isip, malupit. Ang dali para sa kanya na baliktarin ang lahat. Nagtalo kami, pero hindi ako sumigaw. Para saan pa? Malinaw na sa akin ang lahat. Nang gabing iyon nagdrama pa siya, natulog siya sa sofa. Akala niya siguro maaawa ako. Pero habang nakahiga ako sa aming kwarto, mag-isa, lalong luminaw ang guhit na iginuhit ko sa aking isip. Hindi na ito basta isang linya lang, isa na itong pader. At sa gabing iyon, sinimulan kong planuhin kung paano ko itatayo ang pader na iyon. Bago pa nila ito, tuluyang magiba. Kinabukasan, paggising ko, wala nang galit, wala nang luha. Ang mayroon na lang ay isang malinaw na plano. 2 tawag ang ginawa ko. Una sa isang abogado na nirekomenda ng kaibigan ko si Attorney Reyes Matalas mag-isip. Direktang magsalita, pangalawa sa financial advisor ko. Isang babaeng ang paboritong salita ay ihiwalay. Nakinig lang si Attorney Reyes sa buong kwento ko, hindi niya ako pinutol. Nang matapos ako, ang una niyang tanong, ang bahay kanino nakapangalan? Sa akin lang po. Sagot. Binili ko ito 5 taon bago ko pa siya makilala.
Narinig ko siyang tumango sa kabilang linya. At doon na nagsimula ang mga bilin niya, payo na parang gamot. Kailangan kong lunukin para gumaling. Sabi niya, ihiwalay mo ang lahat ng pera mo. Ilipat mo ang sahod mo sa sarili mong account, i-freeze mo lahat ng joint accounts ngayon din. At ang pinakamahalaga, idokumento mo lahat, Avery lahat. Huwag kang makipag-away, kumpirmahin mo lang ang plano niya, hayaan mo siyang ilatag ang lahat ng gusto niya sa text. Kaya naman, habang lumalamig ang kape ko sa mesa, tinext ko si Miguel. Nag-type ako ng dahan-dahan, Miguel. Para lang malinaw, plano mong magpa-opera para magkaanak kayo ni Isabel habang tayo pa rin ang nagsasama sa bahay na ito. Nakita ko ang 3 tuldok na lumitaw at nawala tapos lumitaw ulit. Ang reply niya, oo, iyon ang big picture. Isang team tayo, isang team, SNAV ko ang text na iyon. Iyon ang ebidensya, ang unang bloke sa pader na sisimulan kong itayo. Dumating ang Biyernes, ang araw ng kanyang operasyon. Nakatanggap ako ng text mula kay Miguel. Naka-selfie pa siya mula sa waiting room. Ng klinika puno ng confidence na may kasamang caption. Maging supportive ka. Supportive paulit-ulit sa isip ko. Habang siya ay naghihintay, natawagin ng doktor, ako naman ay kumikilos. Sinunod ko lahat ng bilin ni Attorney Reyes. Inilipat ko ang sahod ko sa sarili kong account. Ipin-freeze ko ang joint accounts namin. Kinansela ko ang mga credit card na ako ang primary. Bawat kumpirmasyon na natatanggap ko ay isang bloke sa pader. Pagkatapos, tinext ko siya, isang huling mensahe. Hindi ako magiging available habang inooperahan ka. At para malinaw ulit, hindi ako magbabayad. At hindi ako tutulong sa pagpapalaki ng anak ninyo. Hindi pa natatapos ang araw, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag, isang babae. Abogado raw siya ni Miguel. Ang tono niya, matigas. Binabantaan ako. Ang ginagawa mo, sabi niya, ay financial abuse. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko lang ang totoo. Nang mahinahon, may sarili siyang kita. Pinoprotektahan ko lang ang kung ano ang sa akin. Siya ang nagplano nito, hindi ako. Tapos, idinagdag ko. At saka may mga text message po ako. Gusto niyo po ba ng kopya? Biglang tumahimik sa kabilang linya. Doon ko nalaman nagsimula na talaga ang laban. At ang pader na itinayo ko ay sinusubukan na nilang gibain. Pagkatapos ng tawag mula sa abogado ni Miguel, alam kong hindi pa tapos ang laban. At hindi nga ako nagkamali. Nag-text si Miguel, sabi niya, ito ang bahay natin, Avery, ang buhay natin. Huminga ako ng malalim bago mag-reply. Ang sagot ko simple lang, walang emosyon, puro katotohanan. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Miguel, binili ko ito bago pa kita makilala. Nakikitira ka lang dito. Pagkatapos noon, nag-text naman si Isabel. Mula sa isang numerong hindi ko kilala. Ang galing niyang magpanggap. Ang lambing ng mga salita. Sabi niya, Hi Avery, sana maging positive tayo. Para sa bata. Hindi ako sumagot. Dahil ang mga salitang positive ay hindi pambayad ng kuryente. Ang presensya at pagkamalikhain ay hindi pambili ng gatas. Alam ko na ang script nila, ako ang magiging matatag habang sila ang masaya. Kinagabihan wala nang Miguel na umuwi sa bahay. Nalaman ko na lang na doon na siya tumuloy kay Isabel. Mula sa ospital, diretso na siya sa bago niyang buhay. Nang mga sandaling iyon, habang mag-isa ako sa sala, alam ko na ang dapat gawin, tumawag ako ng locksmith. Nang gabing iyon, pinalitan ko ang lahat ng lock sa bahay. Narinig ko ang malutong na pag-click ng bagong susi sa pinto. Isang tunog ng pagsasara, isang tunog ng kapayapaan. Ang pader na nasa isip ko lang dati ay totoo na, at sa wakas ligtas na ako sa loob nito. Pagkaraan ng ilang araw, habang ako ay tahimik na nagtatrabaho, nakita ko ang isang post sa social media. Si Miguel, kasama si Isabel, na may caption na Building Something New, at nakatag ako, parang sinampal ako, ito na ang anunsyo niya. Habang ako ay naghihiwalay ng accounts, siya naman ay gumagawa ng bagong istorya. Ang dami kong natanggap na text mula sa mga kaibigan, nagtatanong. Pero hindi ako sumagot. Hayaan silang mag-isip. Pagkatapos, dumating ang sulat mula sa abogado ni Miguel. Hinihingi niya ang shared access sa marital home. Marital home, natawa ako ng mapait. Hindi kami kasal. Ipinakita ko kay Attorney Reyes ang sulat. Sumimangot siya. Nagpapanggap sila na kasal kayo, Avery.
Pilit silang gumagawa ng drama. Ang payo niya, mabilis direktahan. Mag-file tayo ng motion for exclusive use of the property. At bago pa man dumating ang kopya sa kanila, ipapalit mo na ang mga susi. Kaya kinagabihan, tumawag ako ng locksmith. Nang marinig ko ang click ng bagong lock, naramdaman ko ang kakaibang gaan, kaligtasan. Di nagtagal, bumalik si Miguel, kasama si Isabel. Nakita ko silang nagkarga ng mga gamit sa sasakyan. Akala niya siguro makakapasok pa siya. Pero hindi na bumukas ang pinto. Kumatok siya, malakas Avery, nag-insist pa siya. Pamilya tayo, bahay natin ito. Kung pamilya ka, sabi ko, sana naisip mo yan bago mo giniba ang pundasyon ng pinagsamahan natin. Mas lalo siyang sumigaw. Ang boses ni Isabel. Narinig ko rin, nagreklamo siya. Ang lupit mo naman, hindi ako malupit, sagot ko. Malinaw lang, hindi rin nagtagal umalis sila. Pero kinabukasan isang pulis ang kumatok sa pinto. Inireklamo raw ni Miguel na nilak ko siya palabas ng kanyang bahay. Pinakita ko ang titulo ng bahay. Ang ID ko, malinaw na nakapangalan sa akin ang lahat. Tiningnan ako ng pulis. Civil case po ito, ma'am. Sa korte na po kayo mag-usap. Ngumiti ako. Tamang-tama. Iyan din ang plano ko. Makalipas ang 2 linggo, dumating ang araw ng pagdinig. Sa loob ng courtroom, amoy disinfectant at halong kaba. Nakita ko si Miguel sa kabilang dulo na may peke pang ngiti, parang walang nangyari. Nakakapit sa braso niya si Isabel na may makeup na masyadong makapal para sa fluorescent lights. Nakatayo sa likod nila ang kanilang abogada, si Attorney Ramos, na may daladalang folder na parang caution tape. Bago kami tawagin, bumulong si Attorney Reyes sa akin. Huwag kang magsasalita unless tinatanong. Puro katotohanan lang susubukan nilang magpaawa. Huwag kang kakagat. Nang tawagin ang aming pangalan, umupo kami, tumingin muna ang mediator kay Miguel. Mr. Santiago, sabi niya, humihingi po kayo ng shared use ng property? Opo, sagot ni Miguel, matamis ang boses, bahay po namin iyon. Pinaalis po ako ng hindi makatarungan. Pinarurusahan po ako ni Miss Collins dahil gusto kong maging ama. Tumayo si Attorney Ramos, parang usok na dahan-dahang gumalaw. Your Honor, ginawa po ni Miss Collins ang financial manipulation at reproductive coercion. Pinipigilan po niya ang aking kliyente na matupad ang kanyang pangarap magkapamilya sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga assets at access. Hindi kumurap si Attorney Reyes, mahinahon siyang nagsalita. Ang kliyente ko po ay tumangging punduhan ang elective surgery ni Mr. Santiago para magkaanak sa kanyang ex-girlfriend. Pagkatapos, pinrotektahan niya ang sarili niyang bahay mula sa pang-aabuso. Narito po ang lahat ng dokumento. Ibinigay niya ang folder. Bawat pahina may numero, may highlight, may petsa. Ang mga text message ni Miguel na nagdedetalye ng kanyang plano, ang hiling niya ng pera, at ang aking pagtanggi, lahat ay nakasulat doon, binasa ng mediator. Nakita kong unti-unting tumaas ang kanyang kilay. Mr. Santiago, tanong niya, totoo po ba na plano ninyong magkaanak kay Miss Santos habang nakatira sa bahay ni Miss Collins at umaasa sa kanyang kita? Nag-atubili si Miguel, ang pag-ibig po ay hindi laging sumusunod sa tradisyonal na linya. Pero ang bayad sa mortgage, sumusunod, putol ni Attorney Reyes. Nagtawanan ng ilang tao sa likod, pinisil ni Isabel ang kamay ni Miguel. Gusto lang po namin ng suporta para sa transition. Suportang pinansyal, paliwanag ng mediator. Tumango si Isabel, namumula ang pisngi. Kailangan pa po niyang gumaling. Ganon din ang kliyente ko, tuyong sagot ni Attorney Reyes. Binaba ng mediator ang folder. Ibinibigay ko kay Miss Collins ang exclusive use ng property hanggang sa may susunod na utos. Kailangan ni na Mr. Santiago at Miss Santos na umalis sa loob ng 48 oras. Tumayo si Miguel, gulat. Hindi ninyo po magagawa iyan. Wala akong matutuluyan. Hindi siya tiningnan ng mediator. Unfortunate, may konsekwensya ang mga desisyon. Nagsimulang umiyak si Isabel. Sinubukan ni Attorney Ramos na magprotesta, pero pinigil siya nang sabihin ng mediator, at please, iwasan ang personal na drama sa korte na ito. Nang palabas kami, tinawag ako ni Miguel. Akala mo tapos na ito? Pagsisihan mo na ginawa mo akong kaaway,
Hinarap ko siya, diretso ang tingin. Hindi ka naging kaaway ko, Miguel. Akala mo lang siguro ang kabaitan ko ay pagpayag. Ang Biyernes ng umaga, dumating na huminga ako ng malalim. Nagtimpla ako ng kape, ubod ng tapang. Parang kailangan ko ng pananggalang. Gaya ng payo ni Attorney Reyes, kumuha ako ng 2 pulis. Mga neutral na saksi, sabi niya. Para raw walang drama. Pero nagkamali siya. Nagsimula pa lang ang drama. Maya-maya, isang malaking truck ang huminto sa tapat ng bahay ko. Bumaba si Miguel, taas noo kasunod niya si Isabel na may malalaking salamin at mukhang biktima. Pero hindi lang sila. Kasama rin nila ang nanay ni Miguel, si Aling Catherine, na may suot pang sombrero na parang handang magpatotoo sa simbahan. At ang pinsan ni Miguel, may hawak na cellphone, kinukuhanan ng lahat. Parang dokumentaryo raw ng kawalan ng katarungan. Nandito kami para kunin ang mga gamit ko, sigaw ni Miguel mula sa gate. Tumangulang ako, kunin ninyo lang ang sa inyo ang legal na sa inyo. Nagsimula agad si Aling Catherine. Pinaalis mo ang anak ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa iyo. Kalmado kong sinagot, nagpa-operasyon po siya para sa ibang tao. Aling Catherine, manatili po tayo sa katotohanan. Narinig kong bumulong ang pinsan ni Miguel tungkol sa financial abuse. Suminghot si Isabel. Sinubukan ni Miguel na pumasok sa bahay, pero hinarangan siya ng isa sa mga pulis. May court order po. Sir, 48 oras para lumabas, hindi po para kumuha. Nagsimula na siyang manginig. Kailangan ko lang ang mga damit ko. Nakapak na po ang mga yon, sabi ko. Nasa labas na, sa may porch. May pangalan mo pa, ang mga box. Walang anuman. Tinitigan niya ang mga kahon na parang nagtaksil sa kanya ang mga iyon. Wala kang karapatang mag-pack ng gamit ko. Ang tawag doon ay efficiency, sagot ko. Subukan mo lumapit si Isabel, pilit na nagpapakamao mo. Avery, pwede po bang pakibigay na lang ang TV? Kailangan ni Miguel para sa relaxation therapy. Ngumiti ako para sa video games, Isabel. At akin iyon. May resibo ako, ang petty mo naman. Sigaw ni Miguel. Kung ganoon, sabi ko, hindi mo naman pala mamimiss. Sinubukan pa ni Aling Catherine na gumawa ng drama, kinukuhanan ako ng video at nagkukwento. Pero, hindi na ako nagpaapekto. Nang paalis na sila, lumingon si Miguel. Pagsisihan mo ito. Avery, kapag mag-isa ka na sa pera mo. Siguro, sagot ko. Pero, mas pipiliin kong mag-isa nang may layunin. Pinunasan ni Isabel ang kanyang luha. Hindi ka na makakahanap ng pag-ibig sa ganyang paraan. Hindi ako naghahanap, sabi ko, nagpapahinga ako. Umalis sila kasama ang alikabok ng kanilang pagkadismaya. Sa wakas katahimikan, isang katahimikan na punong-puno ng pagkapanalo. Kinagabihan pagkatapos nilang umalis nag-umpisa ang kampanya nila sa social media. Nag-post si Isabel ng selfie. May filter na may caption na akala nila pera ang lahat. Pero ang pag-ibig laging panalo. May hashtag pa na minus my body my choice. Ni-repost naman ni Miguel may broken heart emoji. Nag-umpisa nang mag-buzz ang cellphone ko. Sunod-sunod ang screenshots mula sa mga kakilala. Mga mensahe mula sa common friends namin. May nagtanong pa nga kung magko-comment ba siya o magdadala na lang ng popcorn. Hindi ko pinansin. Sabi nga ni Attorney Reyes, hayaan mo lang sila, Avery. Sila mismo ang huhukay ng sarili nilang libingan at hindi nga siya nagkamali. Nang Linggo ng umaga, may isang comment mula sa dating katrabaho ni Miguel. Wait, hindi ba ito yung Isabel na ipinagpalit mo sa dating girlfriend mo noong 2009? Doon na nagsimulang magulo ang thread, mabilis, sobrang gulo. Burado agad ni Isabel ang post niya. Nag-post naman si Miguel ng story tungkol sa pagpili niya ng kapayapaan. Kapayapaan daw, pero ang totoo, bumalik siya sa bahay ng nanay niya. Kinagabihan, nakatanggap ako ng mahabang text mula kay Miguel, hindi ko naman gustong mangyari ito. Pinilit mo ako, pinamukha mo akong maliit. Si Isabel lang ang naniwala sa akin. Miguel, sagot ko, naniwala ako sa'yo. Akala mo lang siguro, ang katatagan ko ay kahinaan. Tapos dumating ang pinaka-hindi ko inaasahan. Avery, text niya. Buntis si Isabel. Nakatulala lang ako sa screen. Ilang tuldok ang lumabas.
Nawala lumabas ulit, Avery, sabi niya ulit. Hindi kami humihingi ng pera, goodwill lang, isang maikling tugon lang ang ibinigay ko. May goodwill ka, gamitin mo ng matalino, hindi na siya nag-reply. Pagkatapos, tumawag si Attorney Reyes. Alam na niya, kung buntis siya, ayos lang, hindi magbabago ang posisyon mo, hindi ka liable. Alam ko, sabi ko, pero nagbago ang pakiramdam ng katahimikan. Saglit siyang tumahimik. Ang katahimikan, lumilipas ang papeles, mananatili. Panatilihin mo ang kapayapaan mo. Nang gabing iyon, magaan ang pakiramdam ng bahay. Wala na ang mabigat na presensya. Wala nang akusasyon. Nagpatugtog ako ng mahinang musika, nagtirik ng kandila. Ito na ang simula ng bagong buhay. Ang kapayapaan, hindi kumatok. Pumasok lang siya nang nilinis ko ang lahat ng kalat. 3 araw matapos silang umalis, dumating ang unang text ni Miguel Misco na, yung dati? Alam ko ang ibig niyang sabihin, ang katatagan ko. Sumagot ako, hindi mo namimiss ang dati, Miguel. Namimiss mo lang ang katatagan ko. Hindi na siya nag-reply. Pero hindi pa tapos. Makalipas ang 1 linggo, may text ulit siya. Si Isabel daw buntis at kailangan nila ng tulong. Pero alam kong hindi na ako ang kanilang sandalan. May goodwill ka. Gamitin mo ng matalino, iyon lang ang sagot ko. Nang tumawag ang nanay ni Miguel, pilit na humihingi ng tulong pinansyal, sinabi ko lang, nakabayad na po ako. Sa 15 taon ng mga pangako ni Miguel. Lumipas ang 1 buwan. Sabi ng abogado ko, tapos na ang legal na laban, malaya na ako, maya-maya nalaman ko ang totoo. Buntis daw si Isabel. Pero sinabi lang niya iyon para hindi siya iwan ni Miguel, pero iniwan pa rin siya. Kinuha pa ang pera niya. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Sabi niya raw, natawa ako. Isang tunay na tawa. Madaling araw, tumawag si Miguel Basag ang boses. Wala na raw siyang matirhan. May bahay ka, Miguel. Ipinagpalit mo sa isang pangarap na hindi makabayad ng renta. Humingi siya ng tawad. Gusto niyang umuwi, hindi Miguel. Sinunog mo ang tulay tapos nagtanong ka kung paano bumalik. Dumating ang huling papeles. Akong mag-isa ulit sa titulo ng bahay, nire-decorate ko. Pininturahan ulit, nilinis ko ang lahat ng kalat. Ang dating kwarto niya, ginawa kong studio. Puno ng kulay, canvases at katahimikan, sarili kong katahimikan. Pati ang mga kapitbahay, napapansin ang payapa dito. Sabi nila, opo. Sagot ko, sa wakas. Noong Disyembre, nakatanggap ako ng Christmas card mula kay Miguel, thinking of better times. Maybe next year, new chances. Isang pangako na walang saysay. Hindi ako sumagot. Tinago ko ang card. Bilang patunay, kung gaano nakalayo ang narating ko, ang kapayapaan hindi kumatok. Pumasok lang siya nang nilinis ko ang lahat ng kalat. Ang pader na itinayo ko, tuwid pa rin matatag. At kapag tinatamaan ito ng liwanag ng buwan, nakikita ko pa rin ang mahinang kislap ng asul na alikabok ng gabing iyon. Sinubukan muli ni Miguel, gusto niyang bumalik, ngunit malinaw na ang lahat. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon sa mga luha, kundi sa paglilinis ng sarili kong buhay. Dumating ang pinal na papeles, ang bahay akin na ulit. Lahat, binalik ko sa dating ayos. Ang kwarto niya, naging studio ko. Puno ng kulay, ng katahimikan, ang kapayapaan ay hindi kumatok. Pumasok lang ito, nang nilinis ko ang lahat ng kalat. Ang pader na aking itinayo ay matatag, tuwid. At sa bawat paghinga, malaya ako.